Alright. So ito na ang kinalabasan ng ating project. Magandang hapon mga ka-futures and another day, another chore. At ngayong araw, ang project natin ay para malinis or maging tidy yung sa side namin ng kitchen. Gawa natin ng side table from scrap materials na natitira natin. Ngayon ay medyo tambakan yung side na yan. So parang maganda siguro gawan ng para maging dalawang layer siya kung magawa tayo ng parang side table dyan. So ang challenge ngayon ay limitado lang yung gagamitin nating materials, yung mga natira lang natin nung nakaraan. Pero meron na akong na-draft na itsura na pwede natin paggamitan. So ito yung metal na 1.1/2 at ito yung tiles na natitira pa natin yung pwedeng paglagyan. So 80/50. So ito lang mga materials na magagamit natin. Lahat yan mga scrap, mga tira-tira. So ito yung 1/2 na bakal na ginamit natin. Pinaggawan nitong bahay ni Sophie. Itong mga parang 3/4 by 3/4 na tubular din na pinagpraktisan ko mga nakaraan. At itong tiles na hindi nagamit. So yan lang yung gagamitin natin. So atin muna natin tong magiging main frame natin. 373, almost 373. So 80. So checking lang tayo ng forma natin muna bago tayo putol. Okay, safety first. Beke magad. Tapos na magmerienda. So, balik trabaho tayo. So ngayon naman ay yung interlocking mechanism yung gagamitin natin. Interlocking. Yan, kung ilang cm to. So ganito yung magiging itsura niya. Tapos lulubog siya hanggang dito. So sukatin natin kung ilang meters. Okay. Parang magiging ganito to. Then isa pa dito. Ayan. So ganito magiging itsura niya. Okay. So medyo babaguhin natin yung pagkakat natin. Sasagarin natin siya dito. Yan, dito. Pero ito, babaakin natin ito pag ganito. Para ito mafo-fold dito, magsisilbing pag-screwhan pa natin siya. So meron siya naka-usli dito. So yun yung gawin natin. So ganito yung magiging itsura niya. Merong naka-support na ganito. Unlike do sa unang build natin. So try natin to. Okay. Diba? Diba? Alright.
Ganda na yung lapat. So ngayon, i-screw na natin in place. Yun o, sagad na siya. Naka-fix na yan. So gumawa tayo ng pangsasalang natin dito para ma-fix lalo yung ilalim. Yep. Papasok. Alright. Matibay naman siya. Testing. So that's my second official project build metal fabrication. Okay na sana, kaso may mali tayong hindi na account. Sabit siya. Kasi nalubog natin masyado to ng sagad. Si halves lang sana yung gagawin ko. Hanggang dito lang sana yung lubog niya. Kaso ngayon, kailangan nating pataasan ng siguro mga half inch para makapasok siya dyan. So gawa na lang natin ng dugsong isa pa. Yan lang, may natira pang nitong isa. So feeling ko pwedeng ito yung gawin nating pandugsong na paa. Kasi 60 naman yan, 30 lang tong sukat na to. So hati natin sa dalawa para maging paa. Okay, alright, let's go. So ang solusyon natin, kakalasin muna natin to. Bababa natin to ng sagad dito. Putulan natin to para ito magsisilbing pangkapit doon sa pang-extend natin na paa. Nagiging parang stepping niya. So kunin muna natin. So, iuunat natin to. Tanggalan ang binali natin. Ayan na. So, nagawa na natin ng paraan. Niangat na natin ng isa. So, tingnan natin kung papasok na to. Kagandahan din na nagkaroon tayo ng pahalang doon ay hindi siya gagasgas sa tiles natin. Uy! Gravity, saktong-sakto lang. So ito na, kinalabasan ng ating project. Siguro nakatatlong oras din tayo dito. Nakapag-troubleshoot tayo, pero ayan natin. So kukulayan pa natin yan, sabay-sabay na. At para mas maging presentable siyang tingnan. That's it for our chore today. At salamat sa panonood mga ka-futures. Kita-kits!